السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mag-start na po ba ako magmukaddima ya Sheikh? بسم الله توكل على الله. Na'am, aywa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo na naman ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Naway ang bawat salita na ating maririnig sa ating tagapagsalita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Ismail Dimauta. At bilang pagbungad ng ating muhadara ngayong gabi ay aking pong sisimulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong ipinapakilala ang ating tagapagsalita na si Sheikh Ismail Dimauta. At siya po ay isang da'iyah na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة, sa oras na ito ay tatalakayin natin ang pang-apat sa nakakasira sa pagka-Muslim ng isang tao. An-naqidu ar-rabi' min nawaqidi al-Islam. Nakaraan ay tinalakay natin ang pangatlo, at-thalithu min nawaqid al-Islam. At katulad ng nakasanayan natin, ay before tayo mag-start, ay nais natin na merong mag-recite ng previous lesson natin. At ito ay ang pag-recite ng An-naqidu al-thalithu, An-naqidu al-thalith min nawaqid al-Islam. So sino sa inyo ang mag-recite ng pangatlong naqid min nawaqid al-Islam? Aywa, sino sa inyo ang mag-recite ng pangatlong naqid min nawaqid al-Islam? Bismillah. Sino mag-volunteer? Wala ni isa, ay ikhwa. أيوة جميلة. أحسنتِ جميلة، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضلي. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. أحسنت. أحسنت ما شاء الله, mabarik. Ewan, sino pa maliban kay Jamila? So, halos isang sentence lang, halos isang pangungusap lang ay ikhwa. نعم يا عبد الحكيم, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. أحسنت, جزاك الله خير عبد الحكيم. Maliban kay Abdul Hakim, saka Jamila, meron pa ba? Sila lang dalawa? Meron pa ba ila ikhwa? Naam, sino pa? Saan yung iba? Saan yung iba ila ikhwa? Taib, sino sa inyo ang kaya niyang ibuod yung patungkol sa pangatlong nakakasira ng pagkamuslim ng tao? Sino sa inyo yung kaya niya itong ibuod, yung lesson natin last week? Ano yung bagay na ito na pangatlo na nakakasira ng pagkamuslim ng isang tao? Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. So ano yung kahulugan nito? Ano yung buod ng napag-aralan natin nakaraan? Sino sa inyo mag-volunteer, ila ikhwa? Aisha? Meron kang idea, Aisha? Ano yung naalala mo yung lesson natin last week patungkol sa pangatlong nakakasira ng pagkamuslim ng isang tao? Saan si Aisha? Si Aisha na ano, dalawang Aisha pala ito. Yung Aisha na ang kanyang profile pic ay member ng UWIL. Sana yung mga student ng UWIL? Noon, napaka-active ninyo yung dars natin tungkol sa nikah. Bakit ngayon, matamlay, wala nang sumasagot? Hindi pwede na kapag patungkol lang sa nikah, patungkol sa talak, doon active kayo. Pero ngayon sa akida ay matamlay, walang sumasagot, maliban lang sa isa or dalawa. Crisanta Tanael, Naam po, ano yung Ustaz. naalala ni Fadali at Crisanta? Ano yung buod ng tinalakay natin last week patungkol sa nakakasira ng pagkamuslim na bagay na ito? Yung man lam yukaffir al-mushrikin. Ano yung kahulugan nito? Yung natandaan mo.
Yung sa pangatlo po, sadyong Naam. sino mang hindi nagtakfir, hindi ito naturing na kafir. Ang mga musyrik na nagdududa sa kanilang ituring na tama ang kanilang relihiyon. Hindi po ito pinaniniwalaan na kafir at magkaroon ng alinlangan o sabihin na tama ang paniniwala ng isang tao na ito ay nagsising kafir, nakakasira ng pagka-Muslim. Ganun lang. Aksantiya Crisanta. So, yun yung kabilang sa napag-aralan natin. Sino man ang hindi niya paniwala ang kafir ang mga musyrikin, hindi niya sila itakfir, or siya ay mag-alinlangan na sila ay kafir, or halimbawa sabihin niya na tama ang kanilang reliyon, tama ang kanilang paniniwala, katotohanan na siya ay isang kafir, katotohanan na siya ay isang kafir din. So kinakailangan sa isang Muslim na paniwalaan niyang kafir ang sino mang binanggit ng Allah at ng kanyang sugo na kafir. At kinakailangan hindi siya magkaroon ng alinlangan sa pagiging kafir nila. At kinakailangan hindi niya sabihin, hindi niya paniwalaan na tama ang kanilang reliyon. Dahil sila ay nasa kaligawan. At yun ay sa mga taong maliwanag, klaro, ang kanilang pagiging kafir na binanggit ng Quran at ng Sunnah. Binanggit ng Quran at ng Sunnah. Barakallahu fiqh. Ya Crisanta. Ngayon naman ay ikhwa, ang pang-apat na naqid min nawaqid al-Islam, sinabi ng muallif rahimahullah ta'ala, man i'takada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi fahuwa kafirun. الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد sino man ang maniwala na ang gabay ng iba liban sa gabay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas kumpleto, o siya ay maniwala na ang hukom, batas ng iba liban sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay higit na mainam kaysa sa batas ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmi. Katulad ng mga taong mas gusto nila ang batas ng mga tawaghit kaysa sa hukom ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na siya ay isang kafir. Ulitin ko po. So tingnan ninyo yung copies ninyo na sinend ko sa inyo nakaraan. Sinabi ng may akda rahimahullah ta'ala, ar-rabi'u man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi. Sino man ang maniwala na ang gabay ng iba liban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mas kumpleto kaysa sa kanyang gabay, aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmi, o ang maniwala
na ang batas ng iba ay higit na mainam kaysa sa kanyang batas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmi. Katulad ng mas ginugusto nila ang batas ng mga tawaghit, at explain natin ang kahulugan ng mga tawaghit. Katulad kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit, katulad ng mga mas ginugusto nila ang batas ng mga tawaghit kaysa sa batas ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, katotohanan na siya ay isang kafir. So ito ay mayroong dalawang mas'ala ay ikhwa. Ang unang mas'ala ay ang binanggit ng may akda na kanyang sinabi, sino mang maniwala na ang ibang gabay maliban sa gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mas kumpleto, mas perfect kaysa sa gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan na ang tao na ito na pinaniniwalaan niya ang bagay na ito, siya ay isang kafir. Siya ay isang kafir. Kahit pa na isinasabuhay niya ang gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ano ang tinutukoy o ano ang kahulugan ng gabay, ng hadi na binanggit dito ng may akda? Kapag tatanungin ko kayo, ano ang kahulugan ng hadi or ng gabay? Ang tinutukoy dito ay ikhwa ay ang din na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang reliyon na pinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intindihan po? So in general, lahat ng napapaloob sa din na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kinakailangan paniwalaan ng isang Muslim na ito ang pinakamainam. Ito ang pinaka-kumpleto na reliyon sa lahat. Sa anumang janib, sa anumang bagay sa reliyon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanyang ipinarating sa atin, ay kinakailangan paniwalaan mo na ito na yung pinakamainam sa lahat. Kung ikaw ay naniniwala na meron pang ibang reliyon, meron pang ibang paraan, meron pang ibang gabay na yung higit na mainam dito, kahit pa na isinasagawa mo ang reliyon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay nagtatayo ng sala, ikaw ay nagsusuot ng hijab na naaayon sa iyong reliyon, pero sa puso mo naniniwala ka na mas mainam yung guidance, yung katuruan ng ibang ng ibang reliyon. For example, maniwala ka sa puso mo na mas mainam yung katuruan ng mga kufar, ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo, o mas mainam yung katuruan ng Western country, for example, ng mga non-Muslim sa Western countries. So kahit pa na isinasabuhay mo ang pagiging isang Muslim, pero yun yung nasa puso mo na mas mainam yung kanila, katotohanan na ikaw ay isang kafir, waliyadu billah. Ikaw ay isang kafir. Dahil dito, napakahalaga yung paniniwala sa puso ng isang tao na ang gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang din na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay siyang pinakakumpleto sa lahat. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Sa anumang bagay na itinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na may kinalaman sa din. Katulad halimbawa ng pakikitungo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Katulad halimbawa ng pakikitungo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam
na itinuro niya sa atin sa ating family, sa ating pamilya. Katulad halimbawa na itinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa atin patungkol sa pakikisalamuha sa mga hindi Muslim. So ano mang bagay na may kinalaman sa reliyon, kinakailangan na paniwalaan mo na ito na yung higit sa lahat, ito na yung pinakakumpleto sa lahat. Na itinuro sa atin, na ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagtayo ng sala 5 beses sa isang araw. So, ang isang tao, kahit pa na isinasagawa niya ang 5 beses na sala, pero naniniwala siya na mas maganda yung gawain ng ibang reliyon na ang kanilang pagsamba ay 1 beses lang sa isang linggo. So kahit pa na isinasagawa mo ang iyong sala, pero ang paniniwala mo ay mas higit na mainam yung iba, katotohanan na ilalabas ka nito sa Islam. Ito ay ridda. Ganun din sa pagsuot ng hijab, for example. So inutos ng Islam, kabilang sa reliyon natin, na mga kababaihan ay magsuot ng hijab. Palutin niya ang kanyang sarili. So kahit pa ang isang babae na binabalot niya ang kanyang sarili ng hijab, ng abaya, pero sa kanyang puso naniniwala siya na mas maganda yung katuruan ng ibang reliyon na ang babae ay pwedeng magsuot ng kasuotan na kanyang nagugustuhan, na malaya siya. So pwede siya magsuot ng sexy, pwede siya magsuot ng t-shirt sa labas ng bahay. Pwede siyang magsuot ng short sa labas ng bahay. So, naiibigan yun ng sister, for example. Para sa kanya yung higit na mainam. Kaso siya, sumusuot siya ng hijab dahil syempre, yun yung gusto sa kanya ng kanyang parents, yun yung gusto sa kanya ng tatay niya. Kung magsalungat siya sa kanila, maaaring pagalitan siya. Pero sa puso niya, mas maganda yung ginagawa ng iba na mabuti pa sila, free sila, mabuti pa sila hindi sila nag-hijab, hindi sila naiinitan. Kung ganun yung paniniwala ng isang sister, katotohanan na siya ay makakalabas sa Islam. Naintindihan niyo, Alejo, kung ano yung point? Naintindihan po? So, ang point dito ay, Alejo, ang point dito ay yung paniniwala. Yung paniniwala. Kahit pa na isinasagawa mo yung isang bagay sa din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero naniniwala ka na mas higit na mainam yung iba, katotohanan na ilalabas ka niya sa Islam. Katotohanan na ilalabas ka niya sa Islam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan ng pinakamainam na salita ay salita ng Allah, wa khairal hadi, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit natin na ang kahulugan ng gabay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang din, ang reliyon na ipinarating sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang mas'ala, yung ikhwa, sinabi ng may akda rahimahullah ta'ala, aw an hukma ghayrihi ahsanu min hukmi. Sino man ang maniwala na ang ibang batas liban sa batas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay higit na mainam kaysa sa ipinarating ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmi.
Katulad halimbawa ng mga tao, kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmi. Katulad ng mga tao na mas ginugusto nila ang batas ng mga tawaghit kaysa sa batas na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan na ang tao na ito ay kafir. Katotohanan na ang tao na ito ay lalabas sa Islam. Ano nga ba ang batas? Ano ang kahulugan ng batas? Gaya halimbawa ay ikhwa na mga batas na mga batas ng Sharia na ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga bagay na binigyan ng hatol ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may kinalaman man sa kayamanan, sa mal, may kinalaman man sa pagitan ng mag-asawa, which is ito yung patungkol sa fiqhul usra, or may kinalaman man sa hudud, may kinalaman man sa kaparusahan, katulad ng qisas. So lahat ng ito na ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan paniwalaan ng isang Muslim na ito na yung pinakamainam sa lahat. Ito na yung nararapat sa lahat. Hindi maaari na paniwalaan ng isang Muslim katulad ng paniniwala ng iba ng mga munafiq or ng ibang mga Muslim na mayroong kahinaan ng iman dahil sa kamangmangan sa Islam. Sinasabi nila na ang batas ng Sharia, ang batas na pinarating ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nababagay lamang sa kanilang panahon. Pero sa panahon natin ngayon, makabago na. Hindi na nababagay sa atin. So, ang kasabihan na ito ay ikhwa, ang paniniwala na ito ay kufrun, ridda. Ilalabas kanya sa Islam. Dahil ang batas ng Sharia ay naaayon, nababagay sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng uri ng tao. Hindi mo pwedeng sabihin na ang batas ng Sharia pwede lang nababagay lang dito sa Saudi Arabia. Pero sa atin ng mga Pilipino ay hindi nababagay. Ito ay kufur. Or sabihin mo, yung batas ng Sharia noon pa yan. Sa panahon lang yan, panahon lang yan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, panahon lang ng mga sahaba. Ngayon, makabago na. Marami nang nag-iba. Meron ng new technologies. Kailangan iba na rin yung batas. Hindi na pwede yung batas ng Sharia. So, anong gagawin natin sa Quran? Babasahin lang natin, i-memorize lang natin. Anong gagawin natin sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ganyan lang, pag-aralan lang, and then hindi natin isabuhay. Ang Quran at ang Sunnah, ang purpose nito al-ikhwa ay upang isabuhay natin. Ang Quran al-Karim ay hindi lang para basahin natin, pagandahin yung mga boses natin, kundi kailangan natin itong intindihin at isabuhay. Isagawa yung mga batas na nandito. Hindi katulad ng mga nauna sa atin. Patawarin sila ng Allah Ta'ala dahil din sa kakulangan ng kaalaman or kakulangan ng mga nagtuturo. Yung mga Quran ay nakalagay lamang sa mga aparador. Mayroong napakagandang lagayan, pero hindi binubuklat. Nakalagay, Masya Allah, nakalagay sa isang napakagandang box. Kung mayroong kanduli, or mayroong akita, ilalagay doon yung buhok.
or magtatabarruk doon, hahawak doon para maghingi ng blessing. Actually, hindi yun yung purpose ng Quran. Ang purpose ng Quran, al-ikhwa, upang basahin natin, intindihin natin, isabuhay natin. Yun yung pinaka-purpose. Yun yung guidance na binigay sa atin ng Allah Ta'ala. So, ang Sharia ng Allah Ta'ala, ang batas ng Allah Ta'ala na ipinarating sa atin ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kailangan paniwalaan natin na ito ay nababagay sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng uri ng tao. Sa lahat ng uri ng tao. So, hindi pwede na sabihin ng sino man na ang pagsagawa ng qisas, for example, ang qisas, kahulugan ng qisas, ito ay yung kapag merong pinatay ng sinasadya, ang hatol din sa kanya ay kamatayan din. Yun yung qisas na tinatawag. Maliban na lamang kung magpatawad yung family ng namatay. So, kinakailangan nating paniwalaan na ito yung higit na mainam. Ang qisas, ang higit na mainam na batas na may kinalaman sa pagpatay. So, tingnan ninyo ngayon, al-ikhwa. Kung i-compare mo yung mga countries na itinatayo nila yung Sharia, yung qisas, kaysa sa mga countries na para sa kanila extremism yung death penalty. Makikita mo yung napakalaking difference ng kapayapaan sa lugar nila. Dito sa Saudi Arabia, so merong qisas. Merong qisas. Sino ang pumatay, napatunayan na kanyang sinadya, so ang kaparusahan sa kanya ay kamatayan din. Papatayin din siya. Dahil doon, so minsan ka lang makarinig ng balita na merong pinatay. Dahil sino ang nais na magpatay ng tao, mag-iisip muna siya ng 1,000 times before siya gagawa ng krimen. Bakit? Dahil kung sabihin papatay siya, papatayin din siya. So dahil doon, ay nagkaroon ng kapayapaan sa lugar. Napipigilan yung mga kriminal na gumawa ng masama. Kaysa sa ibang lugar, katulad ng batas natin sa atin sa Pilipinas. Kung sinong pumatay, ipapasok sa kulungan, tapos hindi pa agad, kumbaga, kapag hindi pa napatunayan, tatakbo pa yung gugulong pa ng napakatagal na panahon yung kaso, and then makakalabas din. So yun yung reason na maraming krimen sa atin. Halos araw-araw sa balita, merong pinatay, merong ni-rape, merong ninakawan, merong kinidnap, etc. Krimen, iba't ibang krimen. Bakit? Dahil yung mga tao hindi takot sa batas natin. Hindi takot sa batas natin. So, dito pa lang patunay lamang, al-ikhwa, na ang batas ng Islam ay higit na mainam sa lahat. Ito yung solusyon. Ito yung solusyon sa problema ng lahat. Ganoon din halimbawa, yung batas ng rajm sa zina, yung stone to death. So ito, nagbibigay na ako sa inyo ng mga halimbawa ng batas ng Sharia. Yung rajm az-zani, al-thayyib. Sa Islam, sino man ang napatunayan na gumawa ng adultery, siya ay nakipagtalik sa iba, samantalang siya ay mayroong asawa, or nakaranas na siyang dati na siyang may asawa, for example, then hiwalay. So, ang kaparusahan sa kanya ay stone to death. Rajm. So, ito ay batas ng Islam. Ito ay batas ng Islam. At yung mga dalaga at binata na nakipagtalik na hindi sila kasal, sila ay hatulan ng jald. Mi'atu jald.
100 na palo sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga tao. So sa unang tingin, maaari yung mga mahina yung iman. Sabi niya, sobrang tindi naman ng batas ninyo. Kaya tinatawag ng iba na extremism, yung batas ng Islam. Pero kung iisipan mo ng maayos, pag muni-munihan mo, na yung batas nito, ito yung solusyon sa pagkalat ng napakaraming paggawa ng masama sa mga lugar. Sa panahon natin ngayon, lagi mong nababalitaan na mayroong babae, mayroong isang lalaki na nakipagtalik wal-iyadu billah sa hindi niya asawa. Pagkatapos ganun lang, mas matigas pa, mas matapang pa. Isusumbong lang kay Tulfo. Subhanallah. Di ba? So anong nangyari? Wala. Mas maraming gumagawa ng ganun. Lalo na sa mga OFWs. Hindi naman natin sinasabi na lahat. Di ba? Yung mga malayo sa family nila. So maraming gumagawa. Bakit? Dahil wala silang takot. Hindi sila takot na gumawa ng kasalanan na ito dahil yung batas, walang ikukulong lang sila. Yung iba, walang hindi makukulong. Pero kapag ang batas ay batas ng Islam, kung ang batas na itinatatbik, isinasagawa ng mga tao, ng isang bansa ay batas ng Islam, so mag-iisip muna siya ng maraming beses before siya gagawa ng masama. Dahil kapag gumawa siya ng masama, ang kaparusahan sa kanya is stoned to death. Just imagine. Ililibing yung kanyang katawan, ang matitira yung kanyang ulo, and then babatuhin ng mga katamtaman na laki ng bato, babatuhin. Hindi pwedeng malaki. Kailangan yung katamtaman lang hanggang sa siya ay mamatay, padaan-dahan. Hindi biglaan na pagkamatay. Kung yun yung makikita mo, kung yun yung malalaman mo, na kaparusahan ng kasalanan na ito, lalayuan mo yan. Matatakot ka. Dahil ang kaparusahan na ito, ang asol niya, ay sa harapan ng mga tao. Ipinapakita sa mga tao. Or halimbawa sa mga ginagawa ng karamihan na hindi pa mag-asawa, nagsasama na. So meron sa mga nag-claim ng mga Muslim. Sa kapaikasal kapag buntis na. Kaparusahan dito ay jald, mi'atu jald. 100 na palo sa harapan ng mga tao. So kapag ang batas ay batas ng Islam, mag-iisip muna yung mga tao na gumawa nito. At sabi niya, papaluin siya ng 100 na palo sa harapan ng mga tao, yung hiya na makikita, na mararamdaman niya. Waliyadhu billah. So yung batas na ito, batas ng Sharia, siya yung solusyon sa lahat. Ang nagsabatas nito ay ang lumikha sa atin. Mas alam niya kung ano yung mas nakakabuti sa atin. Ganun din yung pagputol ng kamay ng magnanakaw. Kay Nurjan na yung cam mo naka-open po. Okay-close lang. Ganun din yung qat'u yadis sariq. Yung pagputol ng kamay ng magnanakaw. Kapag napatunayan na siya ay nagnakaw, puputulin yung kanyang kamay. Yun ay Sharia, batas ng Allah Ta'ala. So kapag yun ang isinasabatas ng mga tao sa isang lugar, sino pa ang magnakaw? Kung ang kaparusahan ay puputulin yung kamay mo, so mag-iisip ka muna ng maraming beses. Bago ka gumawa ng pagnanakaw. Dahil sabi mo, pag nagnakaw ka, puputulin yung kamay mo, kalas.
So ito yung reason na maraming pagnanakaw kapag walang batas ng Sharia. Tingnan niyo sa lugar natin. Milyon, hindi lang milyon, bilyon ang ninanakaw ng mga tao. Pero wala, ganyan lang. Ganyan lang. Kaso, after that, makalabas din ng kulungan. Hindi katulad ng batas ng Islam. Puputulin yung kamay. Kapag nagnakaw muli, puputulin yung paa. Puputulin yung una yung kamay, yung kanang kamay. Dito. Sa fascicle na ito. Sa joint na ito. Pag nagnakaw muli, puputulin din yung paa. Sa kaliwang paa. Hindi hanggang sa tuhod, kundi doon sa ano ng paa. Doon sa before yung bukong-bukong ng paa, yun yung puputulin. Kapag nagnakaw muli. Pag nagnakaw muli, yung left hand na naman yung puputulin. Pero sa atin, ilang beses nagnakaw, nakulong, lumabas, nagnakaw ulit, wala lang. Kaya maraming pagnanakaw na nangyari. So dito ay binigyan ko lang kayo ng tasawur, ng picture, na ang isang tao, pag muni-munihan niya, pag-iisipan niya ng maayos, malalaman niya na ang Sharia ng Allah Ta'ala, ito yung pinakamainam na Sharia. Ito yung pinakamainam na batas. Ito yung solusyon ng problema ng lahat ng tao sa mundo. Ito yung solusyon. Ito yung solusyon. Dahil dito, kinakailangan sa isang Muslim na paniwalaan niya na ito na yung pinakamainam na batas sa lahat. Kung sino man ang isang tao na paniwalaan niya na ang batas na ito ay hindi nababagay, sabihin niya na mas mainam yung batas na ginawa ng mga congressman, mas mainam yung batas na ginawa ng mga kuffar, katotohanan na siya ay kafir. Katotohanan na siya ay kafir. Siya ay murtad. Kahit pa na siya ay nagsasagawa ng kanyang sala, kahit pa na siya ay nagsasabi ng la ilaha illallah, pero dahil pinapaniwalaan niya na may ibang batas na mas higit sa batas ng Sharia na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na siya ay nakalabas sa Islam. Merong mga tao al-ikhwa na naniniwala at kanilang sinasabi na ang isang tao ay mayroon siyang choice. Pwede sa kanya ang isabatas, itayo ang batas ng Sharia ng Allah Ta'ala, or pwede sa kanya na ang isabuhay niya ang batas na ginawa ng mga tao. So nakadepende sa kanyang kagustuhan. Kung nakikita niya na bagay yung batas dito ng Allah Ta'ala sa panahon na ito, so sabi niya, mas maganda ang gagawin natin ay yung batas ng Allah. Then meron naman isang qadiyya, merong isang kaso, for example, sabi niya, mas maganda yung batas dito na ginawa ng government natin, na ginawa ng mga tao. So ito yung isa sa batas natin. So ang ganito na paniniwala ay katulad din ng nabanggit natin kanina. Walang pinagkaiba. Siya pa rin ay kafir, murtadun anil Islam. Siya pa rin ay mag-consider na kafir at lalabas siya sa sarilyong Islam. Siya ay lalabas sa sarilyong Islam. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Hindi maari sa isang lalaking mu'min mananampalataya at sa isang babaeng mananampalataya na kapag mayroong isabatas ang Allah Ta'ala at ang kanyang sugo, na magkaroon pa siya ng choices. Ang isang mu'mina, kapag mayroong batas ang Allah Ta'ala, batas ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalas sami'na wa ta'na.
Sumusunod kami, narinig namin at sumusunod kami. Hindi maaari sa isang mu'min na magkaroon pa siya ng pagdadalawang isip. Magkaroon pa siya ng choices. Kundi kinakailangan niyang sumuko. Sumuko kung anong isinabatas ng Allah Ta'ala, khalas, susuko ka. Susunod ka. So, ang batas ng Allah Ta'ala hindi pwede na paniwalaan ng isang Muslim na sabihin niya, may choices tayo. Hindi mo pwedeng sabihin na kung nababagay yung batas ng Allah Ta'ala, yun ang isagawa natin. Kung nababagay naman yung batas ng tao, yun yung isasagawa natin. Ito pa rin ay consider as kufr. Ito pa rin ay consider as ridda. Ikaw ay lalabas pa rin sa Islam. Ngunit ay ikhwa, kung sino man ang maniwala na ang batas ng Allah Ta'ala siyang pinakamainam na batas sa lahat, pero kanya itong sinalungat, dahil sa kahinaan ng kanyang iman, dahil sa makamundong bagay, katotohanan na ito ay napakalaking kasalanan. At ito ay kufrun asgar. Hindi niya ilalabas ang tao na ito sa Islam, ngunit siya ay nakagawa ng napakalaking kasalanan. So ano yung kaibahan ng nabanggit natin kanina at sa mas'ala na nabanggit natin ngayon? Yung tao na ito, naniniwala siya sa kanyang puso na yung batas ng Allah Ta'ala higit na mainam sa lahat. Pero, sinalungat niya ito dahil sa kahinaan ng kanyang iman, for example, or dahil sa makamundong bagay, o anumang reason. Alam niya na siya ay nagkakasala. Alam niya na ang Sharia ng Allah higit na mainam, pero kanya itong sinalungat dahil sa anumang reason, katulad ng rishwa, for example, binayaran siya halimbawa, or katulad halimbawa na yun yung nais ng kanyang sarili, ng kanyang hawa, or for example, yun yung nakikita niya na bagay na dapat niyang gawin dahil sa mansib, for example, dahil sa position, for example, katotohanan na siya ay nakagawa ng malaking kasalanan. Pero hindi siya makakalabas sa Islam. So, ang kaibahan nila ay yung paniniwala, ay ikhwa. Ang kaibahan nila sa nabanggit natin kanina ay yung paniniwala. So, ang tao na ito, sinalungat niya yung Sharia ng Allah Ta'ala, dahil sa makamundong bagay, pero naniniwala siya na higit na mainam yung Sharia ng Allah Ta'ala, katotohanan na siya ay nakagawa ng malaking kasalanan, at tinatawag ng mga ulama ito na kufrun asgar, maliit na uri ng kufr, pero ito ay malaking kasalanan. Ganun pa man, siya ay hindi makakalabas sa Islam. Hindi makakalabas sa Islam. So dahil dito al-ikhwa, dahil dito, ang isang Muslim, kinakailangan niyang paniwalaan na ang reliyon na pinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinakakumpletong reliyon. Ang batas na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinakamainam na batas. Hindi niya pwedeng paniwalaan na meron pang mas mainam na batas kaysa sa batas na ipinarating ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya pwedeng mas naisin ang batas na isinasagawa ng mga tawagit. Sino yung mga tawagit? Lahat ng taong nagpapatupad ng batas na salungat sa batas ng Allah Ta'ala, sila ay tinatawag ng mga tawagit. Sino mang tao o lahat ng taong na nagsasagawa ng batas, nagpapatupad ng batas na salungat sa batas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay tinatawag na tagut.
At ang kanyang plural ay tawagit. Ang kanyang plural ay tawagit. So, naintindihan ay ikhwa? So, sa anumang uri ng aspeto o anumang janib, anumang field sa buhay ng isang Muslim na merong batas na isinabatas ang Quran at ang Sunnah, ang Allah at ang kanyang sugo, kinakailangan mong magsumikap na ito yung iyong maisabuhay. Ito yung iyong maisabuhay. So, katulad paano sa ating lugar, halimbawa, el-ikhwa, tayo ay minorities. Ang batas natin ay hindi batas ng Sharia. Ang batas natin ay batas ng Philippine government. Pero, merong mga bagay na ipinahintulot sa atin or kaya nating isabuhay, kaya nating ipatupad sa pagitan natin ng mga Muslim. Anong halimbawa ay ikhwa? Halimbawa nito ay yung merong kinalaman sa fiqhul usra. May kinalaman sa pagitan ng mag-asawa. Sa kasalan, sa hiwalayan. So ito ay pinahintulot sa atin. Ito ay pinahintulot sa atin. Dahil dito, wajib sa atin na ang isabatas natin patungkol sa bagay na ito ay ang batas ng Islam. Walang duda. Nag-gets din niyo yung point ko, ikhwa? So, hindi pwede, for example, sa kasalan, pinahintulot sa atin sa Pilipinas na isagawan natin ang kasalan na naaayon sa ating batas. So, hindi pwede na gawin ng iba, na sabi nila, nandito tayo sa Pilipinas, magpakasal sila sa, katulad, ginagawa ng mga taong nagpapakasal sa, halimbawa, nagpakasal sa hindi Muslim. Kapag yung lalaki ay Muslim, pinakasalan niya isang Kristiyana, so yun ay pinapahintulot sa atin. Walang problema sa atin kapag yung babae, yung Kristiyana, yung lalaki ay Muslim. Pero, ang problema ay ganito. Sabihin niya na magpakasal sila sa Kristiyano, sa paraan ng Kristiyano, and then after that, magpakasal din sila sa paraan ng mga Muslim. So, ito ay mali, al-akhwa. Ito ay mali. Kinakailangan mo isagawa kung ano yung batas na itinuro sa'yo ng Islam. Hindi kinakailangan na magpakasal ka pa sa paraan ng mga Kristiyano. Kinakailangan sa atin ang isabuhay natin ay yung kaya natin na batas na itinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, for example, sa mga hiwalayan. Sa mga hiwalayan. Ang hiwalayan ay merong batas dito ang Islam. Ang talak, ahkamut talak. So ang iba kapag merong hindi na pagkasunduan mga mag-asawa, ang ginagawa nila, saan sila nagpapahukom? Saan? Saan nagpapahukom yung mga ibang Muslim? Na merong hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila, nagpapahukom sila doon sa mga non-Muslim. Doon kay Tulfo, doon sila nagrereklamo. Nakakahiya. Subhanallah. Muslim ka. Merong mga ulama para maghukom sa inyo. Magbigay sa inyo ng solusyon. Si Tulfo, isang kafir. Bakit ka doon tatakbo sa kafir? Samantalang meron tayong mga ulama, meron tayong batas. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila mananampalataya, sabi ng Allah ta'ala,
hanggat ikaw yung kanilang gawing batas, ikaw yung magsagawa, ikaw yung maghukom sa kanila sa anumang bagay na hindi nila napagkasunduan. So kinakailangan ng isang Muslim lahat ng kaya nating isagawa na mayroong kinalaman sa ating batas ay wajib sa atin na atin itong isagawa. Hindi pwede na tatakbo tayo sa iba. Isasagawan natin ang batas ng iba dahil ito ay kufron. Kapag ito ay pinapaniwalaan mo na higit na mainam kaysa sa batas na ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, al-ikhwa, hanggang dito na lang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, naway meron kayong napulot na aral na sa oras na ito, sa araw na ito. Hiniling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya pa tayo ng kaalaman at bigyan niya tayo ng tawfiq na ating maisabuhay ang kaalaman na ating natutunan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kung sino yung may katanungan, ay pwede kayong magtanong. 2 or 3 katanungan na merong kinalaman sa ating lecture, al-ikhwan. تفضل يا رحمين. One question, Rahamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tatanong po ako, Syekh. Total naman is na-discuss mo yung about sa talak, which is nikah. Ang may tatanong ko po is yung mga taong nagpapakasal sa hindi nila kilala or yung mga magulang ng dalawang bata is pinapakasal nila yung mga anak nila sa hindi sila magkakilala, which is mean parental. Ano pong hukom niyo? Ano hukom doon? Right. Al-ikhwa, patungkol sa pagkasal sa babae at lalaki na hindi sila magkakilala, kung sakaling nag-ibigan nila, nagustuhan nila, ay walang problema doon. Kabilang sa syurut, kabilang sa kondisyon na pwedeng ikasal ang babae, kinakailangan ng rida. Ano ibig sabihin ng rida? Kanyang magustuhan. So hindi pwedeng pilitin ang isang lalaki o ang isang babae na siya ay ikasal sa isang tao na hindi niya nagugustuhan. Kabilang ang rida sa syurut. Ano ibig sabihin ng rida? Kinakailangan ay magustuhan niya. Kinakailangan ay merong pahintulot niya. Kahit mismo yung mga bikir, yung mga dalaga, kinakailangan ng pahintulot nila. Kaya sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dhan. Hindi pwedeng ikasal ang dalaga maliban na lamang na hingan siya ng kanyang pahintulot. So sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga kababaihan ay matindi yung kanilang hiya. Yung mga lalong-lalo na yung mga dalaga, tinatawag sila mga dawatul khudur. Ibig sabihin mga kababaihan na nananatili lamang sa kanilang mga silid. Dahil doon, namangha ang mga sahaba, paano sila hihingan ng pahintulot samantalang sobra silang mahiyain o propeta ng Allah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang paraan ng kanilang pahintulot kapag sila ay tumahimik. Ibig sabihin, kapag ipinaalam sa kanila na ikakasal ka dito kay fulan at tumahimik siya, ibig sabihin,
ay sumasang-ayon siya. In short, ya akh Ruhamin, kinakailangan ng pahintulot, kinakailangan na magustuhan muna ng isang lalaki or ng isang babae na siya ay ikakasal sa isang tao. So halimbawa, hindi sila magkakilala, parental yung nangyari. Nang isinabi sa kanya ng parents niya na ikakasal ka dito kay fulan o kay fulana, sabi niya walang problema. Okay lang sa kanya. So wala tayong problema doon. Ang problema natin, ya Ruhamin, kapag hindi siya sumang-ayon, ayaw niya. Ayaw ng babae or ayaw ng lalaki na siya ikasal doon sa tao na yon, so hindi na rin siya pwedeng pilitin. Dahil yun ay shart min syuruti aqdin nikah. Na. Iba pang question? Sa meron pong question sa chat box. Basahin ko na lang siya. Fadal. Mula po kay Fatima Maravilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May dalil po ba na kapag hindi mo tanggap ang pagduduwaya ay maaari ka makalabas sa Islam? Kasi ang pagkakalam ko ay sunnah ang pagduduwaya. Nasa iyo na yan kung buuin mo o hindi. Walang issue kung maiwan mo ang sunnah dahil kung ganoon marami ang pwede makalabas sa Islam dahil sa pag-iwan ng mga sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan po. Nagpapatanong lang po. Yun po. Pwedeng pakiulit yung tanong, ano? Ahmed Ali. About sa sa pagtatawag taudud sa pagduwaya po, duwaya. Kapag mo daw tanggap is makakalabas ka daw sa Islam. Kapag hindi? Basahin ko na lang, Sheikh. Sige. Basahin ko ulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May dalil ba na kapag na hindi mo natanggap ang pagduduwaya ay maari makalabas ka sa Islam? Kasi ang pagkakaalam ko po ay sunna ang pagduduwaya, nasa iyo yan kung gagawin mo o hindi. Walang issue kung maiwan mo ang sunna. Dahil kung ganun, marami ang pwede makalabas sa Islam dahil sa pag-iwan ng mga sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah barik fik. Medyo merong lakbata sa tanong. Yung tanong ay merong kumbaga dalawang janib. Ang una, sabi niya kung sino yung nandito na pala sa akin, yung hindi tanggap yung pagduduhaya ay maaaring makalabas sa Islam. Naam. Kung kamuhian mo at paniwalaan mo na ito ay hindi maari. So kapag ang isang babae, pinapaniwalaan niya na ang pagduduhaya ay hindi maari o ang pagduduhaya ay nakakasira. Katotohanan na ito ay pwede siyang makalabas sa Islam. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dahil doon sabi ng Allah Ta'ala, kinamuhian nila kung ano mang ipinababa ng Allah Ta'ala, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Binura ng Allah Ta'ala ang kanilang mga gawain. So ang pagtaaddud, ang pag-asawa ng lalaki ng 2 hanggang 4 ay kabilang sa mga ipinahintulot ng Allah Ta'ala. Hindi ko sinasabi na sunna dahil ang mga ulama ay merong iba't ibang pananaw kung ito ba ay sunna or ito ba ay mubah. Ito ay mubah, ipinapahintulot, or ito ay sunna na kaaya-aya. So sa question na kapag hindi mo tanggap yung pagduduwaya, ay pwede ka bang makalabas sa Islam? Kapag ang hindi mo pagtanggap ay mayroong kasamang pagkamuhi at paniniwala na ito ay hindi pwedeng gawin. At naniniwala ka na ito ay nakakasira. So dahil doon ay pwede kang makalabas sa Islam. Pero halimbawa,
Pero halimbawa, hindi mo siya tanggap dahil isa ka lang babae. At gano'n yung nature ng mga babae. Ayaw niya na meron siyang kaagaw. So, hindi mo siya gusto, pero hindi mo pinapaniwalaan na hindi ito puwedeng gawin. So, dahil do'n ay walang problema doon. Hindi ka makakalabas sa Islam. Nakuha ninyo kung ano yung kaibahan ng una kong binanggit sa pangalawa kong binanggit, ayol ikhwa? Yung una, kinamumuhian niya ito at pinapaniwalaan niya na ito ay hindi puwedeng gawin at nakakasira ito ng family. So ito ay puwedeng makalabas sa Islam dahil sa kanyang paniniwala. Paanong makakasira, paanong hindi puwede ang isang bagay na binanggit ng Allah Ta'ala sa kanyang Quran. Pero yung pangalawa, dahil babae lang siya, hindi niya kaya, hindi niya tanggap, pero gano'n pa man naniniwala siya na ito ay ipinapahintulot ng Islam. Na-gets niyo, ikhwa? Ayaw niya, hindi niya tanggap, pero naniniwala pa rin siya na ito ay pinapahintulot ng Islam dahil ito ay binanggit sa Quran. Kung gano'n ay hindi siya makakalabas sa Islam, hindi rin siya magkakasala. Hindi rin siya magkakasala dahil nature ng babae na magselos, nature ng babae na gusto niya na siya lang mag-isa. Na gusto niya lang siya mag-isa. So, magkaiba yung una kong binanggit sa pangalawa kong binanggit. Ang kaibahan nila ay yung paniniwala. Na, patungkol naman sa pag-iwan ng sunnah, ang pag-iwan ng sunnah, hindi ito makakalabas sa Islam. Hindi ito makakalabas sa Islam. At kung yung duaya ay sunnah ba or hindi, merong iba't ibang pananaw ang mga ulama kung ito ay sunnah o hindi. Ganun pa man, walang duda na ito ay kabilang sa mga binanggit ng Allah Ta'ala sa kanyang Quran at hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito maaring gawin. Dahil ito ay binanggit ng Allah Ta'ala, pinahintulot ng Allah Ta'ala. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. So sana naintindihan niyo. Ayaw kong may misinterpret yun, yung dalawa kong nabanggit. Naintindihan po? Last question. Mula kay Ibrahim, si founder. Tafadhali. Ano po? Si daw po yung magtatanong kasi nagkasya ng Fadal, Ibrahim. Napindot lang daw. Napindot So, lang. nandito naman yung katanungan niya, Sheikh, dito sa may chat box. Basahin ko na lang. Sige. Katanungan niya, Ustad, yung nabanggit mo kanina na nagsasala, nakanikab, pero ang puso niya at isip niya ay sa ibang relihiyon. Ang tanong ko po, posible ba na may ganun klaseng tao? Merong ganong tao. Merong ganong tao. Marami. Merong mga tao na naghihijab lang, nagsasala lang dahil yun yung inutos sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero para sa kanya, higit na mainam yung reliyon ng ibang tao na free ka na magsuot ng gusto mo, ng naisin mo. Anong patunay? Patunay lamang kapag wala sila sa puder ng kanilang mga magulang, halos maghubad na sila. Meron. So, ang reason kung bakit sila nagsusot ng hijab, dahil sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, takot sila. Paglabas nila ng lugar nila, ayun, halos maghubad na. Meron akong kaklase, hindi ko makalimutan, ang magulang niya ay Muslim. Pinanggit niya sa akin, sabi niya, nagsisisi ako na pinanganak ako Muslim. A'udhu billah. Subhanallah. Pinanggit niya sa akin, nagsisisi ako na pinanganak akong Muslim. Bakit?
Dahil din sa kamangmangan. Sa kamangmangan. So ang reason na bakit niya sinasagawa yung Islam, dahil lang sa kanyang mga magulang. Pero hate niya yung Islam. Ayaw niya ng Islam. So merong ganun. So last question, meron dito sa chat box patungkol sa Yung kay yung Hanin niya, Sheikh. kay Hanin na usad paano po yung mga Muslim lawyers na man-made law po ang batas na ipinapatupad. Allah alam, hindi ko alam. Pero kung sakali na pinapaniwalaan nila ya Hanin na mas mainam yung man-made law kaysa sa law ng Sharia, yun ay kufur. Yun ay kufur. Yun ay napag-usapan natin kanina. So kapag ang mga lawyers na ito para sa kanila, pinapaniwalaan nila, sa puso nila, pinapaniwalaan nila na ang man-made law na ito na pinag-aralan nila ay higit na mainam kaysa sa Sharia ng Allah Ta'ala, yun ay kufur. Lalabas sila sa Islam. Pero yung pagpatupad nila, Allah alam. Allah alam. Patungkol naman sa Sheikh, tanong ni Aisha, kapag engagement na po ang babae at lalaki, hindi po ba maaring mag-usap? Ang pagtungkol sa pag-usap ay nakadepende. Kung ang pag-usap ninyo ay kinakailangan na may kinalaman sa inyong kasal, walang problema doon. Sa kondisyon na hindi kayo pwedeng magsama o mag-usap na kayong dalawa lamang, yung tinatawag na khalwa. So pag-uusap ng normal, kinakailangan gawin sa kasal, for example, ay walang problema doon. Walang problema doon. Pero yung mag-usap kayo maliban doon, ito ay haram dahil hindi pa kayo kasal. So mali, haram, yung ginagawa ng iba na hindi pa kasal ay nagkakaroon na ng pagsasama. So merong tinatawag na, anong tawag noon? Prenup. Nagkakaroon na ng pictorial, magkahawak ang kamay, magkayakap. Subhanallah, ito ay gawain ng mga kufar. Hindi pa kayo kasal. Paano kayo maghawak ng kamay, magyakapan, para lang sa pictorial? Gawain ng mga kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino ang gumaya sa mga kufar, siya ay kabilang sa kanila. Ito ay haram. So ngunit kapag pag-uusap lang na merong kinalaman sa gagawing kasal, walang problema doon. Ang mahalaga ay hindi kayo pwedeng mag-usap na kayo lamang dalawa. Mag-usap sa phone, wala ring problema. Sa kondisyon din na ang pag-uusapan ninyo ay yung mahalagang bagay lamang na mayroong kinalaman sa kasal. Wallahu a'lam. Wassalatu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanggang dito na lang ay ikhwa. Salatul duhur na dito sa amin. Hanggang sa muling pagkikita natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sa ating Sheikh sa kanyang mga pinagsasalita. Naway gawing mabigat ni Allah sa ating mga ang kanyang mabubuting gawa at ipatupad natin ang ating mga syukran doon sa lahat mga nakikinig sa ating tanong. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang bigyan tayo ng kapakipay natin na kaalaman, matuwid ng gawa, katapatan ng pagkagawa, natatagan sa sunnah hanggang sa tayo ay kanyang pakarap. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.